Tumawa sila nang makita nilang may isang 70 anyos na lalaki na gustong magtrabaho gamit ang mga makina. Para sa kanila, isa lang siyang matandang lalaki. Wala nang silbi, naiwan na ng panahon, pabigat sa grupo. Pero nang tumigil ang $1,000,000 na makina ng pabrika at walang makapag-ayos nito, ang parehong lalaki ang gumawa ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. May kupas na backpack sa balikat, tumayo si Rolando sa harap ng malaking gate ng Brazilian Metallurgical Industries. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi dahil sa halo ng kaba at pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman pagkatapos ng mahabang panahon na malayo sa bagay na pinakamamahal niya. Muli siyang binigyan ng pagkakataon. Maingat na suklay ang kanyang uban, malinis ang kanyang balbas, at suot niya ang kanyang pinakamagandang polo. Sa kanyang magaspang at pagod na mga kamay, dala niya ang isang folder ng mga dokumentong inihanda niya kagabi. Ngayon ang kanyang unang araw bilang maintenance assistant. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Rolando na mas marami pa siyang kayang ibigay kaysa sa ipinahihiwatig ng titulo. Pagpasok niya sa gate, halos hindi siya pinansin ng gwardiya. "Papers," sabi ng gwardiya na walang interes. Inabot ni Rolando ang bago niyang ID sa trabaho, amoy tinta pa. Kakaiba ang pakiramdam na magsimulang muli sa ganitong yugto ng buhay. Pero determinado siyang patunayan na may halaga pa rin siya. Mahaba ang pasilyo papunta sa maintenance department, puno ng ingay ng mga makina. Mabagal ang lakad ni Rolando, pinagmamasdan ang paligid. Agad niyang nakilala ang ilang kagamitan, mga makinang dati na niyang pinagtiyagaan buuin at ayusin, noong panahon na may respeto pa sa kanyang kakayahan. "Ikaw siguro ang bagong assistant," sabi ng boses sa likod niya. Pagharap niya, nakita niya ang isang binatang may hawak na tablet at may mukhang hindi makapaghintay. "Ako si Ernesto, ang engineer na namumuno sa departamento. Ikinagagalak kitang makilala." Rolando Aquino, sagot niya sabay abot ng kamay. Mabilis lang na kinamayan siya ni Ernesto at agad na lumingon sa iba. "Maging prangka na tayo," wika ni Ernesto. "Hindi ko alam kung paano ka napasok dito, pero hindi na ito ang dati. Gumagamit na kami ng advanced software at modernong tools. Sana makasabay ka." Mas masakit ang sinabi kaysa sa inaasahan ni Rolando. Tumango siya ng bahagya. Pinigilang ipakita ang kanyang nasaktang damdamin. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangang patunayan niya, lalo na sa sarili, na may silbi pa rin siya. Habang naglalakad sila sa workshop, nadaanan nila ang grupo ng mga batang engineer na nakayuko sa clipboard. Nang mapansin si Rolando, may bumulong at nagtawanan ang iba. "Mga guys," sabi ni Ernesto, "ito si Rolando. Tutulong siya sa paglilinis at pagpapanatili ng kaayusan." "Paglilinis?" taas kilay ni Alfredo. "Akala ko konsultan siya sa edad niyang yan." Nagkatawanan ng grupo. Ang saya, bulong ni Ernesto na halatang naiilang. "Anyway, sila sina Alfredo, Carlos at Richard. Sila ang bahalang magturo sa iyo." Tiningnan siya ni Richard ang pinakabata mula ulo hanggang paa. "Sigurado ba kayong kakayanin niyo to, sir? Mabilis ang trabaho rito. Hindi ito lugar para sa siesta." "Kaya kong gawin ang trabaho," sagot ni Rolando, nang mahinahon, nananatiling matatag sa kabila ng pagkapahiya. "Ayos," sabat ni Carlos. "Marami kang walisin at ayusin. Sana matibay pa ang likod mo." Mas malakas ngayon ang tawanan. Uminit ang pisngi ni Rolando pero hindi siya nagsalita. Mas malala pa ang pinagdaanan niya sa buhay. Dinala siya ni Ernesto sa isang maliit na storage cabinet na puno ng panlinis at inabot ang walis. "Ang trabaho mo, panatilihing malinis ang lugar. Wala kaming oras maghanap ng tools o madapa sa dumi." "Naiintindihan," sagot ni Rolando habang tinatanggap ang walis. "Oo, nakakahiyang trabaho. Pero sanay siyang magtrabaho ng may dignidad. Hindi ito magiging kakaiba.
Habang nagwawalis, tahimik na pinakinggan ni Rolando ang mga usapan ng mga engineer. Pinag-uusapan nila ang technical na proyekto, mga imported na makina at software. Kilala niya ang mga makinang iyon, buong buhay niyang pinag-aralan ng mga iyon. Pero para sa kanila, isa lang siyang matandang may walis. Ingat sa paglalakad, sir. Sabing may halong biro ni Alfredo. Mas mahal pa ang piyesa na yan kaysa sa sahod mo sa isang taon. Tiningnan ni Rolando ang bahagi ng makina. Sa ilang segundo, napansin niya ang problema. Isang bahagi ng diesel engine ang maling nakakabit. Magdudulot iyon ng vibrasyon at mabilis itong masisira. Pero sino ang makikinig sa kanya? Pasensya na, mahina niyang sagot at nagpatuloy sa pagwawalis. Mabagal ang takbo ng araw. Nilinis niya ang sahig, inayos ang mga gamit, pinunasan ang mga mesa, lahat habang tahimik na pinagmamasdan ng trabaho ng iba. Napansin niya ang mga pagkakamali, nakakita ng mas magagandang paraan at may mga solusyon siyang alam sa mga komplikadong problema. Pero hindi siya nagsalita. Sa oras ng pananghalian, mag-isa siyang naupo sa kantina. Sa kabilang mesa ang mga engineer, masaya, puno ng kumpiyansa at masigasig sa kanilang mga ideya. Tahimik niyang kinain ang kanyang simpleng baon. Iniisip ang lahat ng makinang binuhay niya, mga imbensyon niyang nagawa at lahat ng kaalamang tila wala nang nakakakita. Pagbalik ni Rolando mula sa pananghalian, ibang-iba na ang atmosfera sa pabrika. Magulo na ang lahat. Ang dati maayos na ritmo ng mga makina ay napalitan ng pagkataranta. Tumigil bigla ang higanting makina na nagbibigay kuryente sa buong production area. Isa itong imported na makinarya, ang puso ng buong linya ng paggawa. At ngayon tahimik na ito. Isang bangungot ito, sigaw ni Ernesto habang kausap sa telepono. Tigil ang buong linya ng produksyon. Kailangan nating maayos to agad. Nasa paligid ng makina sina Alfredo, Carlos at Richard nakapalibot sa mga tablet, instruction manual at puro kalituhan. Ang dating kumpiyansang nasa mukha nila kanina ay napalitan ng takot at pagkabigo. Ang dating maingay na pabrika ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Sinubukan niyo na bang i-restart? Tanong ni Carlos habang pinupunasan ng pawis sa noo. Siyempre naman, sagot ni Richard iritado. Tiningnan na namin lahat sa manual. Mas malala pa ito kaysa sa simpleng problema. Tahimik na lumapit si Rolando. Kunyari, nag-aayos lang siya ng mga gamit sa mesa pero nakatutok ang kanyang mga mata sa makina. Sa ilang segundo lang, nakita na niya ang mga babalang palatandaan. Ang tagas ng langis, ang kakaibang amoy sa hangin, ang ingay ng makina bago ito tumigil, kilala niya ang lahat ng ito. Mga palatandaang natutunan niyang basahin sa loob ng maraming taong karanasan. Tumawag kayo sa support team, utos ni Ernesto. Kahit anong gastos, dalhin sila rito agad. Nalulugi na tayo kada minuto. Tumawag na ako, sagot ni Alfredo. Darating sila bukas ng umaga. Kailangan pa nilang magdala ng espesyal na piyesa mula São Paulo. Bukas! Halos pasigaw na ang boses ni Ernesto. Hindi na tayo aabot. Kapag hindi ito naayos ngayon, tapos na tayo. Sisibakin tayo ng direktor. Patuloy pa rin si Rolando sa pagmamasid. Alam niyang hindi piyesa ang problema. Hindi ito komplikado. Isang simpleng bagay lang na kayang-kaya ng isang taong tunay na marunong sa makina. Pero sino nga ba ang makikinig sa isang tagalinis? Nasilip na ba natin ang lubrication system? Tanong ni Carlos, desperado na. Tiningnan na lahat, sagot ni Richard. Maayos naman lahat. Paano yung wiring? Baka kuryente? Normal din. Alam ni Rolando ang sagot. Alam niya ang sira at eksakto kung paano ito ayusin. Hindi nila kailangan ng bagong piyesa. Hindi nila kailangan ng technician mula São Paulo. Ang kailangan nila ay isang taong tunay na nakakaintindi ng makina. Pero alam din niyang walang makikinig sa kanya. Kapag nagsalita siya, pagtatawanan lang siya ulit. Isang matandang may walis lang ang tingin nila sa kanya. Tatawagan ko na ang direktor,
bulong ni Ernesto, halos mawalan na ng pag-asa. Paano ko ipapaliwanag na isang buong team ng engineer ang hindi makapag-ayos ng isang makina? Nagtinginan ang mga batang engineer, litaw ang matinding pagkataranta. Nasa bingit ng pagkawala ang kanilang trabaho. Unti-unting nauupos ang kanilang reputasyon. Tinapos ni Rolando ang pag-aayos ng mga gamit at tahimik na lumayo. Mabigat ang kanyang dibdib. Hawak niya ang sagot, hindi lang nila alam at hindi rin nila gustong malaman. Tumunog ang mga telepono sa buong pabrika. Nagtipon ang mga manggagawa sa maliliit na grupo, bulong-bulungan ang tungkol sa tanggalan at kung ano ang mangyayari kapag hindi agad naayos ang makina. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Rolando, hindi pinapansin, parang wala. Isang taong may dekadang karanasan, may kakayahang tapusin ang krisis sa loob ng ilang minuto. Pero walang nagtatanong, walang may pakialam. Ibinalik niya ang walis sa cabinet at tumingin ng huling beses sa sirang makina. Bukas, panibagong araw na. Baka bukas, may makinig na rin sa matandang lalaki sa sulok. Kinagabihan, umuwi si Rolando na masakit ang likod at mabigat ang puso. Ang bahay niya ay maliit at payak, tahimik na nakatayo sa gilid ng lungsod. Pero tulad ng lahat sa kanyang buhay, ito ay maayos, malinis, maaliwalas at may layunin. Bumagsak siya sa kanyang lumang silya sa sala at tumingin sa isang alikabok na larawan sa ibabaw ng telebisyon. Sa larawan, isang mas batang Rolando ang nakatayo ng mayabang sa tabi ng isang malaking makina, nakangiti sa kanyang mechanic jumpsuit. Siya mismo ang nag-ayos noon. Noon, kilala siya bilang isang henyo sa makina. Tinatawag siyang prodigy. Nag-uunahan ang mga kumpanya para makuha siya. Kilala ang pangalan niya sa buong bansa. Ang dami na palang nagbago. Mahina niyang bulong habang dahan-dahang kinukuha ang larawan. Pumikit siya, hinayaang lamunin ng alaala ang kanyang isipan. Mga dekada na ang nakalipas, noong bata pa siya at puno ng apoy, si Rolando Aquino ang taong tinatawagan kapag may sira ang makina. Walang makina na hindi niya kayang ayusin, walang problemang mekanikal na hindi niya masusolusyonan. Sa loob ng ilang taon lang, siya na ang naging pangunahing eksperto para sa malalaking kumpanya sa Brazil. Isa sa mga pinakahindi niya malilimutang tagpo ay noong una siyang kinilala. Isang malaking kumpanya ng sasakyan ang nag-import ng pinakabagong assembly line mula Germany. Pero may problema, palpak ang pangunahing makina. Hindi rin alam ng mga German engineer kung ano ang mali. Kaya tinawag nila si Rolando, ang huling pag-asa. Pagdating niya sa pabrika, nadatnan niyang nakatayo lang ang mga banyagang eksperto sa paligid ng makina, tuliro at walang magawa. Linggo na ang nakalipas na walang gumagalaw sa mga makinang milyon-milyon ang halaga. Ang direktor ng kumpanya ay lubhang balisa, pinanonood kung paanong nalulugi araw-araw ang kanyang napakalaking puhunan. Doon na pumasok si Rolando. Maingat niyang sinuri ang mga makina, oras ang ginugol sa pagrepaso ng bawat bahagi, bawat sistema, bawat koneksyon. Habang mainit na nagtatalo ang mga German technician tungkol sa komplikadong mga teorya at palipat-lipat sa makakapal na manual, tahimik lang si Rolando. Nanood, nakinig at naunawaan. Hindi kailangang magsalita ng mga makina. Ramdam niya kung ano ang mali. May koneksyon siya sa mga ito, isang bagay na hindi kayang ituro ng kahit anong aklat. Sa huli, napakasimple ng solusyon kaya't lahat ay napatahimik. Isang malit na ayos sa kalibrasyon, kaunting pagbabago sa fuel system. Sa loob ng 2 oras, muling umandar ang buong linya ng produksyon. Napamulagat ang mga German engineer. Hindi sila makapaniwalang ang isang batang Brazilian na walang formal na pagsasanay sa Europa ang nakaayos ng problemang ilang linggo na nilang binibigo. At iyon pa lamang ang simula. Kumalat ang balita tungkol kay Rolando sa buong industriya. Nag-uunahang tawagan siya ng mga pabrika mula sa iba't ibang panig ng bansa, lahat humihingi ng tulong sa mga problemang walang makasolve.
Lumipat siya mula lungsod hanggang lungsod, mula pabrika hanggang pabrika. Inililigtas ang mga kumpanyang nalulugi gamit ang kanyang talino at likas na galing. Hindi lang siya mekaniko, isa siyang innovator. Nagdisenyo siya ng mas epektibong engine system na kabawas ng gastusin sa gasolina para sa malalaking kumpanya at tumulong sa pagtaas ng productivity ng 12-dosenang planta. Naging tanyag ang pangalan niya sa industriya. Iginagalang, hinahangaan, hindi lang siya taga-solve ng problema, binabago niya ang mismong paraan ng paggawa. Masaya ang kanyang buhay. Pinakasalan niya si Carmela, isang mabait at maunawaing guro na buong pusong sumuporta sa hilig niya sa makina. Nagkaroon sila ng anak na si Angelina na lumaking hindi sa mga kwento ng prinsesa kundi sa tunog ng mga tools at ugong ng makina. Masaya at puno ng pag-asa ang kanilang pamilya. Ngunit nang narating na ni Rolando ang rurok ng kanyang tagumpay, bigla ang pagbabago. Nagkasakit si Carmela, isang sakit na nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan, mahal na gamot at 24 na oras, 7 araw sa isang linggo na pag-aalaga. Diretsahan ang sinabi ng mga doktor, kung gusto niyang mabuhay si Carmela, kailangan siya ni Rolando buong oras. At walang pag-aatubili, iniwan niya ang lahat. Tinanggihan niya ang mga kontratang milyones ang halaga, kinansela ang malalaking proyekto at iniwan ang mga oportunidad na pinapangarap ng iba. Pamilya ang prioridad. Si Carmela ang prioridad. Kailangan siya ng asawa niya at hindi niya hahayaang mag-isa itong lumaban. Ibinenta niya ang kanyang matagumpay na workshop, pati ang mga makabagong kagamitan at inubos ang ipon. Bawat sentimo ay inilaan sa gamutan at pangangailangan ng pamilya. Nagtrabaho siya sa kahit anong mapagkakakitaan basta't malapit sa bahay. Naging truck driver, manggagawa sa bodega, tagabantay, delivery man. Unti-unti, nakalimutan siya ng mundo, nawala ang kanyang pangalan sa spotlight, pinalitan ng mga bagong pangalan. Ang kanyang talino ay binalot ng panahon at katahimikan. Lumaban si Carmela hanggang sa huli, ngunit matapos ang mga taon ng gamutan, pumanaw siya. Wasak ang puso ni Rolando. Naulila siya kasama si Angelina, nooy isang teenager at ang buhay na nawala ang lahat ng kanyang itinayo. Nagpunyagi si Angelina, hinangaan ang lakas ng kanyang ina. Nakakuha siya ng scholarship at lumipat ng lungsod para mag-aral ng medisina. Gusto niyang tumulong sa iba gaya ng pagtulong sa kanyang ina. Si Rolando naman ay naiwan mag-isa sa isang tahimik na bahay. Nagtrabaho siya ng mga simpleng gawain, yung kayang gawin ng kahit sino, habang tinatago ang isang isipan na kayang lutasin ang pinakakomplikadong problema sa industriya. Lumipas ang mga taon, mabagal at walang kulay. Ang dating tinatawag na henyo sa makina, ngayon ay nag-e-empeke ng grocery, nagsasalansan ng kahon sa bodega, gawaing walang gumigising sa kanyang tunay na talino, ngunit hindi kailanman tuluyang nawala ang apoy sa kanyang loob. Kapag may libreng oras, inaayos niya ang sasakyan ng kapitbahay. Tumutulong sa mga lokal na mekaniko sa mga problemang hindi nila masolusyonan. Parang musikero sa isang tahimik na kwarto, patuloy sa pagtugtog ng kanyang obra. Samantala, nakapagtapos na si Angelina at nakahanap ng trabaho sa ibang estado. Tawag siya ng tawag linggo-linggo. Laging nag-aalala, laging nagtatanong kung ayos lang si Rolando. At linggo-linggo, iisa lang ang sagot ni Rolando. Ayos lang ako. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang pigilan si Angelina sa pag-abot ng mga pangarap. Karapat-dapat siyang makuha ang buong mundo at masaya si Rolando na panoorin siyang abutin ito. Kahit kapalit ay ang pagharap sa buhay na mag-isa. Ngunit may unti-unting nagbago sa loob ni Rolando. Marahil ay dahil sa pag-iisa o marahil ay dahil sa napagtanto niyang may maibubuga pa siya. Na kahit sa huling bahagi ng buhay niya, pwede pa rin siyang maging mahalaga. Miss na niya ang amoy ng grasa, ang tunog ng makinang umaandar ng perpekto, ang thrill ng paglutas sa problema na hindi maintindihan ng iba. Isang araw, may nakita siyang job posting.
Ang Industrias Metalurgicas Brasileras ay naghahanap ng maintenance assistant. Hindi yun ang trabahong nararapat sa kanya ni hindi man lang malapit sa kanyang karanasan. Pero iyon ang tulay pabalik sa mundo na minahal niya. Nag-apply siya, pero sa pagkakataong ito, tinago niya ang buong kwento. Hindi niya binanggit ang mga award, ang mga patent, ang mga proyektong nagpabago sa buong industriya. Ayaw niyang dalhin ang bigat ng mga inaasahan. Hindi rin niya alam kung may galing pa siya. Pagkatapos ng lahat ng taon, baka wala na. Gusto lang niyang magsimula ulit. Patunayan sa sarili, hindi sa mundo, na kaya pa rin niya. Sa unang araw ng trabaho, nang pagtawanan siya ng mga batang engineer, masakit. Pero may halong irony rin dahil ang mga binatang yon na halos kakagraduate pa lang, hindi pa isinilang ng binabago na ni Rolando ang kinabukasan ng industriya ng Brazil. Binabaliwala nila ang isang lalaking nakalutas na ng mga problemang ni hindi nila kayang maintindihan. Pero hindi nagtanim ng sama ng loob si Rolando. Nauunawaan niya kung bakit ganoon ang tingin nila sa kanya, isang matandang pilit na umaangkop sa makabagong mundo, gumagawa ng trabahong tila lampas na sa kanyang kakayahan. Paano nga ba nila malalamang ang mga magaspang kupas na kamay na ito ay minsang lumikha ng mga solusyong nagpabago sa buong industriya? Nang makita niyang huminto ang pangunahing makina ng pabrika at tumigil ang buong linya ng produksyon, may nagising sa kanyang kalooban. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso, mas mabilis kaysa sa mga nakaraang taon. Agad niyang nakilala ang problema. Ang tunog bago ito tumigil, ang amoy ng langis sa hangin, ang paraan ng pagtagas, hindi niya kailangan ng manual. Kilala niya ang sanhi na parang sariling sulat kamay. Ilang beses na niya itong naayos noon at alam na niya ang solusyon, simple, malinaw at subok na. Pero alam rin niyang walang maniniwala sa kanya. Para sa kanila, siya lang ang janitor. Kung magsalita siya ngayon, baka magmukhang arogante. Ayaw niyang mapahiya ang mga batang engineer, lalo na ngayong halatang kabado na sila. Kaya imbes na magsalita, tahimik siyang tumayo mula sa kanyang silya ng gabing iyon at nagtungo sa isang lumang baul sa kwarto. Doon nakalagay ang pinakamamahal niyang mga gamit, maingat na tinago, hindi nagalaw sa loob ng maraming taon. Mga wrench na kasama niyang nalutas ang mahihirap na problema. Mga precision tools na parang naging bahagi na ng kanyang katawan. Kinuha niya ang isa, ang lumang adjustable wrench na kasama niya sa di mabilang na tagumpay. Ang hawakan nito kahit kupas ay pamilyar, nakaaaliw. Parang pakikipagkamay sa isang matagal ng kaibigan. Tumingin siya sa kupas na litrato sa tabi ng mesa at mahina niyang bulong, "Bukas, ipapaalala ko sa kanila kung sino ako." Alam niyang may panganib, kapag nabigo siya, iyon na ang huling kahihiyan. Pero kapag nagtagumpay siya, kapag naibalik niya sa buhay ang makinang iyon, baka maibalik kahit kaunting respeto na nawala sa kanya sa paglipas ng panahon. Nang gabing yon, tumunog ang telepono. Si Angelina ang nasa kabilang linya, gaya ng dati. "Kumusta ang unang araw mo sa trabaho, Dad?" "Medyo kakaiba, anak, napakakakaiba. Nagustuhan mo ba ron?" Napatingin si Rolando sa mga tool na nakalatag sa kama. Sa lumang larawan ng batang Rolando na nakatayo sa tabi ng dambuhalang makina. Sa isang buhay na minsang puno ng saysay, layunin at hamon. "Umuwi na ako," sagot niya na may ngiti. "Anong ibig mong sabihin, Dad?" "Ibig kong sabihin, bumalik ako sa lugar na tunay kong kinabibilangan." Pagsapit ng ikalawang araw sa pabrika, kakaiba ang katahimikan. Maagang dumating si Rolando pero ramdam ang tensyon sa hangin. May maliliit na grupo ng mga empleyadong nagbubulungan. Lahat ay napapatingin sa dambuhalang makina na hanggang ngayon ay hindi pa rin umaandar. Si Ernesto, mula pa sa pagsikat ng araw, ay nasa telepono, palakas ng palakas ang boses sa bawat tawag. "Anong ibig mong sabihin next week pa? Hindi mo naiintindihan, nalulugi kami kada minuto. Tigil ang buong produksyon.
Kinuha ni Rolando ang kanyang walis at nagtrabaho pero nanatili siyang malapit sa eksena, nakikinig. Nakahandusay si Alfredo sa mesa, nakayuko, tila tuluyang nawalan ng pag-asa. Naglalakad-lakad si Carlos, hindi mapakali. Habang si Richard, mabilis na nagbabasa ng manual, umaasang may hindi pa sila nasusubukan. Tapos na ang karir ko, bulong ni Alfredo, lahat tayo matatanggal. Kalma lang, sabat ni Carlos. Kahit halatang kinakabahan din, darating na yung consultants ngayon. Yung consultant na sobrang mahal tapos baka wala rin namang magawa, singhal ni Richard. Paano kung pumalpak din sila? Patuloy sa pagwawalis si Rolando, kunwaring walang naririnig. Pero bawat salita ay parang tinik na tumatama sa puso niya. Alam niya ang sira. Kaya niya itong ayusin sa loob ng ilang minuto, pero nananatili siyang di nakikita, janitor lang sa isang sulok, habang unti-unting lumulubog ang kinabukasan ng mga batang ito sa isang problemang napakasimple. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang 2 itim na kutseng mamahalin. 4 na lalaki ang bumaba, nakasuot ng mamahaling suit, may bit-bit na kuminang na case ng gamit at high-end na tablet. Sila ang mga consultant mula sa labas, ang huling pag-asa ng kumpanya. Agad na sinalubong sila ni Ernesto parang nalulunod na humahawak sa salbabida. Sa unahan ng grupo ay si Mario Bautista, isang kilalang consultant na ang singil ay kayang magpabankrupt ng maliliit na negosyo. Ang kanyang designer glasses, perpektong gupit at kumpiyansang ngiti ay malinaw na nagsasabing, "Ako ang may sagot." Mr. Ernesto, ani Mario ng magalang, nakaka-handle na kami ng ganitong kaso sa mga malalaking kumpanya. Hindi magiging problema ang makinang ito. Salamat sa Diyos, ani Ernesto. Kayo na lang ang natitirang pag-asa namin. Parang mga sundalo, pumuesto ang mga consultant. Itinayo ang mamahaling diagnostic gear. Isinaksak ang mga cable, pinatakbo ang software at napaligiran ang makina ng mga blinking screen. Makabago, profesional, nakakabilib. Pero si Rolando mula sa malayo, tahimik lang na nag-aayos ng mga tools. Kita niya ang lahat, ginagawa ng mga consultant ang lahat, ngunit maling direksyon ang tinatahak nila. Pinapahirap nila ang problema, pinakomplikado nila ang simpleng sira. Matapos ang 2 oras ng matinding pagsusuri, nagsalita na si Danilo, isa sa mga consultant. Normal lang electronic systems, ulat niya. Tumango si Mario. At ang hydraulic systems? Maayos din, sagot ni Marcelo. Tahimik na nakinig si Rolando. Alam na niya yon dahil wala sa mga iyon ang problema. Isang simpleng bagay, madaling ayusin kung alam mo lang talaga ang hinahanap. Ideal pressure, flow within parameters. Ibig sabihin nasa combustion system ang problema, wika ni Mario na pilit pinanatiling mahinahon ang tono. Patakbuhin natin ang full analysis ng mga injector. Mula sa malayo, tahimik lang na umiling si Rolando. Mali na naman ang tinitingnan nila. Kita niya agad ang totoong sira, isang bagay na halatang halata para sa sinumang buong buhay ay nagtrabaho sa makina. Ngunit ang mga lalaking ito na may dalang mamahaling kagamitan at tumatanggap ng libu-libong bayad kada oras ay bulag sa katotohanan. At sino ba siya? Isang janitor lang para sumabat sa grupo ng mga eksperto na mas malaki ang kita kada oras kaysa sa isang buwang sahod niya. Mabagal ang takbo ng oras. Pinagpipilitan ng mga consultant ang mga bahaging hindi naman sira. Paulit-ulit na nagsasagawa ng test sa mga sistemang gumagana naman ng maayos at pinupuno ng walang saysay na data ang kanilang mga screen. Habang pinapanood sila ni Ernesto, pasulyap-sulyap siya sa orasan. Para bang bawat tiktak nito ay katumbas ng perang nauupos. Ramdam niyang nasusunog ang badyet ng kumpanya minuto bawat minuto. Pagsapit ng hapon, tumayo si Mario, pilit pinipigil ang inis at pagod at nagsalita ng may kunwaring kumpiyansa. May nakita kaming kaunting irregularities, aniya. Kailangan naming dalhin ng espesyal na kagamitan bukas para sa mas malalim na diagnostic.
Bukas? Sigaw ni Ernesto, pulang-pula ang mukha. Hindi niyo ba kayang tapusin ngayon? Sa kasamaang palad, hindi pa, sagot ni Mario na may kaswal ng ngiti. Mas komplikado pala ang problema kaysa sa inaakala. Kakailanganin namin ng oras at karagdagang resources. Resources, mariing ulit ni Ernesto. Ibig mong sabihin dagdag gastos? Ngumiti si Mario, profesional at malamig. Siyempre, ang kalidad ay may presyo. Nakaukit sa mukha ni Ernesto ang pagkadismaya. Bawat araw na walang operasyon ay katumbas ng malaking pagkalugi. At bawat oras na nananatiling tahimik ang makina, lalong nababawasan ang kanyang kredibilidad. Ngayon kahit ang mga eksperto ay umaaming bigo, humihingi ng mas mahabang panahon, mas maraming kagamitan at higit pang pera. Lupaypay na ang mga batang engineer. Si Alfredo nanginginig ang mga kamay, hinagod ang mukha sa pagod. Si Carlos tulala na lang nakatitig sa sahig, habang si Richard patuloy sa pag-flip ng manual kahit halatang hindi na binabasa. Bangungots to, bulong ni Carlos. Pati yung pinakamagaling na konsultant sa bansa, di kayang ayusin. Baka may depekto na talaga ang makina, sabi ni Richard, halos mawalan ng pag-asa. Baka palitan na lang. Palitan, ulit ni Alfredo, malungkot ang tono. Aabutin yun ng milyon. Malulugi ang kumpanya o tatanggalin muna tayo lahat bago yun gawin. Tahimik lang si Rolando, patuloy sa pagliligpit ng mga tools at pagpupunas ng mesa. Kumikilos ang kanyang katawan pero ang isip niya ay kumukulo. Hindi na niya kayang panoorin ang mga kabataang puno ng potensyal, ngayoy nalulunod sa pagkabigo, ang kumpanyang nalulugi kada minuto. At ang solusyong nasa harapan lang nila, hindi nakikita ng sinuman. Pagsapit ng dapit hapon, nag-empake na ang mga konsultant, isinara ang kanilang mamahaling kagamitan at nagpaalam. Babalik kami bukas, sabi ni Mario, dala ang mas advanced na instruments. Si Ernesto naman ay nanatili sa opisina, desperadong tumatawag sa mga tagapamahala, sinusubukang ipaliwanag ang kalamidad. Ang mga batang engineer ay naupo sa kantina, nakatungo, mahina ang boses habang pinag-uusapan ang kinabukasan nila kung sakaling hindi na muling umandar ang makina. Samantala, ang mga manggagawa ay nagbubulungan din, ang ilan galit, ang iba takot, dahil alam ng lahat kapag nanatiling tahimik ang makina, delikado ang buong pabrika. Habang inililigpit ni Rolando ang mga panlinis, may mahina siyang narinig na usapan malapit sa makina. Dalawang matandang manggagawa ang nag-uusap, parehong may puting buhok at may mantsa ng grasa sa kamay. Alam mo kung ano ang nakakatawa, sabi ni Joseph, veteranong trabahador. Gumagastos sila ng milyon para sa mga konsultant, pero ni hindi man lang tayo tinatanong, tayong mga ilang dekada nang kasama ang makinang to. Tama ka, sagot ni Roberto. Kabisado natin to, nakita na nating dumaan sa lahat ng klase ng problema. Naalala ko, nagkaproblema rin to noon. Oh, sabat ni Joseph tumango. Noon may isang matandang technician na nag-ayos agad. Maliit lang na sira pero di mahanap ng mga engineer. Ano nga ulit pangalan niya? Di ko maalala pero tanda ko marunong talaga siya, mas kilala pa ang makina kaysa sa sarili niyang kamay. Sayang, nagretiro na, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rolando. Ito na, ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Mananatili ba siyang tahimik at buo ang dignidad o susugal sa pagkakataong maaaring magbago ng lahat? Pasensya na, mahina niyang sabi. Habang lumalapit sa dalawa, lumingon ang mga ito at ngumiti. Oh, Mr. Rolando, anong kailangan ninyo? Sa tingin niyo ba, ganun talaga kakomplikado ang problema ng makinang to? Maingat niyang tanong. Tumawa si Joseph. Komplikado? Hindi siguro. Sa totoo lang, kung sino man ang tunay na nakakaintindi ng makina, baka madali lang to. Pero sino ba naman kami para pakinggan? Tumingin si Rolando sa dambuhalang makina. Tapos sa kanila, paano kung may isang taong nakakaintindi talaga ng makina ang tumingin? Nagkatinginan ng dalawa, bahagyang natawa.
Ayos yun, sabi ni Roberto. Pero saan tayo hahanap ng ganun ngayon? Yung mga consultant na yan puro salita lang ni hindi pa yata nakahawak ng wrench. Huminga ng malalim si Rolando, bahagyang nanginginig ang kamay pero matatag ang boses. Pwede ko bang tingnan ang makina? Nagkatinginan sina Joseph at Roberto, parehong nagulat. Ikaw, tanong ni Joseph, marunong ka ng mekanika? Kaunti, sagot ni Rolando ng mapayapa. Kaunti? Ngumisi si Joseph. Nakatrabaho ka na ba ng makina noon? Sandaling tumahimik si Rolando. Ayaw niyang magsinungaling pero alam niyang ang buong katotohanan ay delikado rin. Sa huli, mahina niyang sinabi, "Oo, nakatrabaho ako ng mga makina. Noon pa," ngumiti si Roberto at itinuro ang dambuhalang makina. "Sige kaibigan, tingnan mo. Kapag naayos mo to na hindi magawa ng mga konsultant, ikaw ang magiging bayani ng pabrikang to." Lumapit si Rolando sa tahimik na makina, mabagal ngunit tiyak ang bawat hakbang. Matagal na, marahil ilang dekada na, mula nang huli siyang nakalapit sa ganitong kalaking makinarya. Ngunit sa kanya, para itong muling pagkikita ng isang matandang pag-ibig. Agad na nabuhay ang kanyang mga pandama. Bawat amoy ng langis, bawat mahinang kalansing, bawat mantsa ng grasa, may kwento. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga palad sa malamig na bakal. Ramdam ang natitirang panginginig ng makina. Nakikita ang mga detalye na hindi napansin ng iba. Mga palatanda ang kayang basahin lamang ng taong sanay sa ganung wika ng bakal at ingay. Sa loob ng ilang minuto, tiyak na siya. Alam na niya ang problema. "Nalutas mo ba?" tanong ni Joseph, halos pigil ang hininga. "Oo," sagot ni Rolando, may bahagyang ngiti. "Talaga, ano ang sira?" "Isang simpleng bagay lang," sagot niya. "Pero kakailanganin ko ng ilang particular na tools. Kaya mo bang ayusin?" Tumingin si Rolando sa makina tapos sa dalawang lalaking umaasang nakamasid sa kanya. "Oo, kaya ko. Pero may isang problema." "Ano yon?" "Walang maniniwala na isang janitor ang nakapag-ayos ng problemang di magawa ng mga consultant." Tumawa si Roberto. "Iwan mo na sa amin yon. Kapag napaandar mo ito, maniwala ka, malalaman ng lahat." Ito na ang sandaling hinihintay ni Rolando. Ang pagkakataong patunayan tahimik at mapagkumbaba na may halaga pa rin siya, na ang karanasang pinanday ng panahon ay hindi kailanman naluluma. Ngunit malaki rin ang sugal na ito. Kapag nabigo siya, hindi lang siya mapapahiya, mawawala pati ang kaunting respeto na naiwan sa kanya. "Sige," wika niya sa wakas. "Bukas ng umaga, bago dumating ang mga consultant, ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin ito." Nagkatinginan sina Joseph at Roberto, halatang naantig. Naroon sa harap nila ang isang taong hindi nagsasalita sa teorya kundi sa katiyakang galing sa karanasan. "Ipaparinig namin sa iba," sabi ni Joseph, may ngiting may pag-asa. "Siguradong gusto nilang makita to." Habang pauwi si Rolando ng gabing iyon, gulong-gulo ang isip niya. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong halo ng kaba at pananabik. Bukas ang araw ng katotohanan. Muli niyang mapapatunayan na buhay pa ang kanyang talento o marahil ay matutuklasan niyang iniwan na siya ng panahon. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Habang pinikit niya ang mga mata at muling inalala ang pakiramdam ng paghawak sa makina, ang pagsusuri gamit ang instinct at alaala, tiyak na siya. May mga kakayahang hindi nawawala. Natutulog lang, naghihintay ng tamang sandali upang magising. Dahan-dahang sumikat ang araw. Halos hindi nakatulog si Rolando, tumitibok ng mabilis ang puso sa buong magdamag. Bago pa man sumikat ang araw, naligo siya ng maingat, sinuot ang pinakamalinis niyang damit pang trabaho at binuksan ang lumang baul. Kinuha niya ang mga kasangkapang matagal nang di nagamit, ang mga tool na hindi kailanman siya pinahiya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot kundi sa pananabik, sa pakiramdam ng may layunin. Maaga siyang dumating sa pabrika, 1 oras bago ang iba.
Naroon na sina Joseph at Roberto kasama ang ilang veteranong manggagawa na nakarinig ng balita. Tahimik ngunit sabik ang hangin, mababa ang mga bulungan, malalaki ang mga mata. Ramdam ng lahat may mangyayaring mahalaga. Mr. Rolando, bati ni Joseph nakangiti, nadala ko na ang mga tools na hiningi mo. Ayos, sagot ni Rolando habang tinitingnan ang mga ito. Kailangan ko lang silipin muli ang makina bago dumating ang iba. Lumapit siya sa makina ng may paggalang, parang taong lumalapit sa altar. Bawat bolt, bawat tubo, bawat kawad ay may saysay. Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa katawan nito. Sinusuri ng mata at pandama, mga bagay na hindi kayang basahin ng kahit pinakamahal na scanner. Tumahimik ang paligid, walang nagsalita, lahat ay nakatingin sa kanya, ang tahimik na janitor na ngayoy parang tunay na maestro. Pagkalipas ng 15 minuto, kumpirmado na tama ang hinala niya. Isang simpleng pagkakamali, isang detalye na hindi man lang naisip ng mga konsultant. Napakasimple, halos nakakainsulto sa dami ng oras at perang nasayang. Ngumiti siya. Isang ngiti ng taong siguradong tama. Nahanap mo? Mahinang tanong ni Roberto. Oo, gaya ng inaasahan, kaya mong ayusin. Oo, pero siguradong magkakagulo pag nalaman nila. Biglang bumukas ang mga ilaw ng pabrika, nagsidatingan ang mga tao, nagsisimula na ang araw. Pumasok si Ernesto, hawak ang telepono, halatang desperado, habang nag-aaway sa kabilang linya tungkol sa lumalaking gastos sa mga consultant. Kasunod niya ang mga batang engineer, nakayuko, pagod, puno ng kabalisahan. Handa na naman sa isa pang araw ng kabiguan. Magandang umaga, Mr. Ernesto, sabi ni Joseph, humarang ng marahan. Kailangan naming makausap kayo tungkol sa makina. Ano na naman yan? Iritado ang boses ni Ernesto. Paparating na ang mga consultant. Yun nga ang punto, baka hindi na natin sila kailangan. Napatigil si Ernesto, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? May isa rito na nagsasabing kaya niyang ayusin. Sino? Itinuro ni Joseph ang makina at nandoon si Rolando, may hawak na mga tools, matatag ang tindig, payapa ang mga mata. Hindi na siya mukhang janitor. Para siyang ininyerong ipinanganak para sa sandaling iyon. Nagbibiro ka, sabi ni Ernesto. Hindi makapaniwala. Hindi ako nagbibiro, tugon ni Joseph. Tiningnan na niya kahapon, alam daw niya kung ano ang sira. Umiling si Ernesto, halatang inis. Joseph, wala akong oras sa ganito, malubha to. Ngunit hindi umatras si Joseph. Eksakto. Dahil malubha ito, kaya ko sinasabi, kung tama siya, makakatipid tayo ng oras at ng malaking halaga. Lumapit sina Alfredo, Carlos at Richard, naakit ng isang usapan na parabang wala sa katotohanan. Ang janitor, yung parehong lalaking pinagtawanan lang nila kahapon, ngayoy pinag-uusapan bilang posibleng tagalutas ng krisis na hindi makayanan kahit ng pinakamahal na consultants. Kalokohan to, bulong ni Alfredo kay Carlos. Ni hindi siguro marunong magbasa ng schematic yan. Paano pa niya ayusin yung makina? Umiling si Carlos, kapwa nagdududa. Hayaan mo. Kapag pumalpak, may magandang kwento tayo. Lumapit si Ernesto kay Rolando, halatang alanganin at hindi makapaniwala sa nangyayari. Mr. Rolando, maingat na bungad ni Ernesto, sabi ni Joseph, may alam ka raw sa makina. Kaunti, sagot ni Rolando mapagkumbaba. Kaunti? Taas kilay ni Ernesto, at naniniwala kang kaya mong ayusin ang hindi maayos ng isang buong team ng consultant? Handa akong subukan, sagot ni Rolando. Subukan, biglang uminit ang tono ni Ernesto. Mr. Rolando, buong respeto pero hindi ito backyard experiment. Milyones ang halaga ng makinang yan. Nakasalalay dito ang operasyon ng buong planta. Hindi kami pwedeng magkamali. Naiintindihan ko, sagot ni Rolando, kalmado. Pero tanong ko lang, ano pa ba ang mawawala sa inyo? Sinubukan na ng consultants, pumalpak din. Gagastos na naman kayo bukas. Wala namang garantiya. At ikaw, balik ni Ernesto matalim, nangako ka bang maaayos mo to?
Ang pangako ko, alam ko kung ano ang problema at alam ko kung paano ito ayusin. Biglang sumingit si Richard, puno ng pangungutya ang boses. Mr. Rolando, bahagi ka ng cleaning staff. Paano mo naman malalampasan ang kaalaman ng mga trained engineer? Tahimik na sumagot si Rolando, hindi ko sinasabing mas marami akong alam, pero may karanasan ako, tunay, praktikal mula sa aktwal na trabaho sa mga makinang gaya nito. Anong klase ng karanasan? Singit ni Alfredo. Saan ka ba talaga nagtrabaho? Sandaling natigilan si Rolando, ang buong katotohanan ay tila delikado pa ring isiwalat. Sa mga workshop, ilang pabrika rin, nakita ko na tong klaseng sira noon, tumawa si Carlos. Workshop? Susunod niyan, sasabihin mong nag-aayos ka lang ng lawnmower sa likod ng bahay. Hindi ito lumang Volkswagen, sir. Industrial tech to. Masakit ang patama pero hindi na tinag si Rolando. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo. Tanging aksyon lang ang makakapanalo rito. Kung papayagan niyo ako, ipapakita ko kung anong sira. Di ko kailangan ng mahigit 5 minuto. 5 minuto? Gulat na ulit ni Ernesto. 2 araw nang nandito ang consultants. Minsan, sagot ni Rolando, ang praktikal na karanasan ay nagtuturo ng shortcut na wala sa libro. Biglang huminto ang usapan nang dumating ang mga sasakyan ng consultants. Bumaba sina Mario at ang kanyang team. Mas marami pang bitbit, mas maraming cable at mas mamahaling kagamitan. Ayan na sila, buntong hininga ni Ernesto. Narito na ang mga profesional. Mr. Rolando, salamat sa inisyatibo, pero hayaan na natin to sa mga eksperto. Sandali lang, sabat ni Joseph. Paano kung tayaan na lang natin? Tayaan? Tanong ni Ernesto, may halong duda. Kapag naayos ni Mr. Rolando ang makina bago ang consultants, aminin nating mali ang pagkakakilala natin sa kanya. Pero kung pumalpak siya, humingi siya ng tawad at aminin niyang nagkamali siya. Tumitig si Ernesto sa paligid. Tumingin kay Rolando, sa mga batang engineer at sa grupo ng mga manggagawang unti-unting dumadami. Lumalabo na ang sitwasyon, pero baka ito na ang pinakamabilis na paraan para tapusin ang kaguluhan. Sige, sagot ni Ernesto, pero may kondisyon. Kapag pumalpak ka, Mr. Rolando, lilipat ka ng department. Permanente, malayo sa kahit anong makina. Ramdam ni Rolando ang bigat ng pustahan. Ito na ang lahat. Ang tagumpay ay magdadala ng pagtubos. Ang kabiguan ay kahihiyan at marahil ang katapusan ng pangalawang pagkakataong pinaghirapan niyang makamit. Tinatanggap ko, sagot niyang matatag. Tinatanggap mo? Gulat na sabi ni Alfredo. Sir, sigurado ka ba? Sigurado ako, tugon ni Rolando, buo ang tingin. Pumasok na sina Mario at ang kanyang team sa pabrika. Nagtataka kung bakit may grupo ng tao sa paligid ng makina. Anong nangyayari dito? Tanong ni Mario. Kunot noo. Medyo may sitwasyon tayo. Sagot ni Ernesto, halatang nahihiya. Isa sa mga empleyado namin, sinasabing kaya niyang ayusin ang makina. Napatingin si Mario kay Rolando. Tumaas ang kilay, pinagmasdan ng kanyang simpleng kasuotan at luma ngunit maayos na tools at tumawa ng mahina, may halong pangungutya. Siya? Seryoso kayo? Seryoso, sagot ni Joseph, hindi umatras. Inayos ni Mario ang kanyang salamin at nagsalita na may ngiting mapangmata. Tingnan, may respeto ako sa mga old school na mekaniko, pero tong makina may advanced systems at smart diagnostics. Hindi ito kayang ayusin ng kung sino-sino lang. Kung ganon, sabat ni Roberto, bakit 2 araw na kayong nandito, hindi pa rin ayos? Parang suntok sa sikmura ang tanong. Walang masagot si Mario. Sandaling nabasag ang kumpiyansa ni Mario bago siya muling nagsuot ng mapanatag na anyo. Ang ganitong klasing makina, anya, kailangan ng eksaktong pagsusuri. Hindi ito naaayos sa hula-hula. Walang naghuhula, sagot ni Rolando, mahina ngunit tiyak. Karanasan ang batayan ko, napasimangot si Mario. At anong klaseng karanasan meron ka sa mga industrial engine?
Tumahimik si Rolando. Sa paligid niya tahimik ang buong pabrika. Lahat ay nakatingin. Ito na ang sandali para ipakita kung sino talaga siya. Higit pa sa inaakala ninyo, sagot niya, matatag ang tinig. Kung gayon, patunayan mo, hamon ni Mario. Kung talagang alam mo, ipakita mo kung ano ang sira. Pwede ko bang lapitan ang makina? Tanong ni Rolando. Sige, tugon ni Mario, pero kapag mali ka, inaasahan kong aaminin mong nagmamagaling ka lang. Lumapit si Rolando. Tahimik ang buong sahig ng pabrika, bawat mata nakatutok sa kanya. Iniwan ng mga manggagawa ang kanilang mga posisyon. Ang mga supervisor yumuko mula sa mga railing, maging ang direktor ng kumpanya ay bumaba upang makita ang pangyayari. Ipinatong ni Rolando ang kanyang mga kamay sa makina, pumikit, nakinig, naramdaman. Parang musikero na kinakalma ang instrumentong matagal nang di natugtog. Kumonekta siya sa makina sa paraang hindi kayang gayahin ng teknolohiya. Pagdilat niya, agad siyang kumilos. Magaan, tiyak, may kumpiyansa. Binuksan ang access panels, sinilip ang mga wiring, ininspeksyon ang bawat bahagi. Galaw ng isang taong hindi nangangailangan ng manual. Makalipas ang 3 minuto, tumigil siya. Dito, sabi niya, itinuro ang isang maliit na bahagi sa ilalim ng panel. Dito nagmumula ang problema. Lumapit si Mario, nakakunot ang noo. Yang parte, na-inspeksyon na namin yan. Ayos naman. Oh, tiningnan niyo nga, sagot ni Rolando, kalmado. Pero hindi sapat. Ang problema hindi ang bahagi mismo, kundi ang calibration. Calibration? Ulit ni Mario. Pasok naman sa standard ang lahat ng reading. Tumango si Rolando. Totoo, pero hindi standard ang makinang ito. Itinuro niya ang halos hindi makita na marka sa chassis. Itong modelong to ay modified para sa tropical conditions. Naiiba ang takbo kapag mataas ang humidity at temperatura. Kailangan i-adjust ang calibration base sa mga iyon. Napakurap si Mario, saka nagmadaling tingnan ang tablet. Nanlumo ang mukha niya. Tama si Rolando. Ang maliit na markang yon na hindi man lang nila napansin ang nagsasabi ng lahat. Paano mo nalaman yon? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Karanasan, sagot ni Rolando. Nakatrabaho ko na ang eksaktong modelong ito dati. Muling natahimik ang buong silid, ang sikat na consultant na pahiya sa harap ng lahat. Kaya mo ba itong i-recalibrate? Tanong agad ni Ernesto, may halong desperasyon sa boses. Oo, pero kailangan ko ng ilang particular na tools. Anong klaseng tools? Binuksan ni Rolando ang kanyang lumang toolbox. Sa loob, may mga kakaibang kasangkapan, may halatang binili, ngunit karamihan ay mukhang siya mismo ang gumawa. Nanlaki ang mata ni Mario. Hindi ito standard tools, bulong niya. Hindi nga, sagot ni Rolando. May ilang binili ko, pero karamihan ako ang gumawa. Ikaw ang gumawa. Walang katumbas ang halaga ng mga ito kung alam mo paano gamitin. At sinimulan na niya, inayos niya ang calibration gamit ang kamay na sanay. Tinimpla ang mga setting na hindi man lang naisip ng mga konsultant. Maliliit na galaw, pero malalaking epekto, mga pagbabago na tanging isang taong may malalim na karanasan ang makakaisip. 20 minuto ang lumipas. Tapos na, sabi niya, lumayo sa makina. Tapos na, ulit ni Carlos, gulat na gulat. Ganun lang, paandarin mo na. Lumapit si Ernesto sa control panel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung tama si Rolando, mababago ang lahat. Kung mali, kailangan niyang sibakin ito sa harap ng lahat. Huminga siya ng malalim at pinindot ang buton. Ilang segundong walang nangyari, tapos isang ugong. Umungol ang makina, unti-unting nabuhay, hanggang sa tuluyan itong umandar sa perpektong ritmo. Nabuwag ang katahimikan sa sigawan, may halakhak, may palakpakan. Umandar ang makina, magsisimula na ulit ang produksyon. Si Rolando ang may gawa, nanatiling nakatayo si Mario, tila nakapako ang tingin sa makina. Hindi ito totoo, bulong niya. 20 minuto para ayusin ang bagay na di namin matukoy sa loob ng 2 araw. Lumapit si Ernesto, halos mapaiyak sa emosyon. Mr. Rolando,
Hindi ko alam paano kita pasasalamatan. Hindi lang makina ang sinagip mo, pati trabaho ko, pati ang buong pabrika. Hindi mo kailangan magpasalamat, sagot ni Rolando, mahina ang tinig. Ginawa ko lang ang alam kong gawin. Tumitig si Ernesto sa kanya, halatang humanga na. Pero sino ka ba talaga? Tumingin si Rolando sa paligid. Kung dati tawa at duda ang sumalubong sa kanya, ngayon ay paghanga at respeto. Ngumiti siya. Isang tao lang na nagmamahal sa mga makina, sagot niya. At may maibabahagi pa. Muling pumalakpak ang buong pabrika. Panalo si Rolando, ngunit alam niyang ito pa lang ang simula. Malapit nang malaman ng lahat kung sino talaga siya. At hindi na muling magiging pareho ang pabrika. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa janitor na nag-ayos ng $1,000,000 na makina. Lumabas ang mga empleyado mula sa kanilang mga station para personal na makita ang lalaki. Bumaba ang mga supervisor mula sa kanilang opisina, nagtipon ng mga operator sa paligid ng umaandar na makina, hindi makapaniwala. Tahimik lang si Rolando, maingat na isinaayos muli ang kanyang mga tools. Ngunit iba na ang tingin ng mga tao sa kanya ngayon, wala na ang mapanlinlang na tingin. Napalitan ito ng respeto, pagkagiliw, tahimik na paggalang. Nanatiling walang masabi si Mario, tila tinititigan ng makina na para bang nabuhay ito sa mahika. Ang kanyang team tahimik din, parang hindi makapaniwala na nalampasan sila ng isang taong hindi man lang nila pinansin. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Danilo. Paanong alam niya agad kung nasaan ang sira? At yung mga tools, dagdag ni Marcelo, parang sinadya para sa makinang to. Lumapit ulit si Ernesto, hindi na ang manager na puno ng duda, kundi isang taong nagpakumbaba sa katotohanan. Mr. Rolando, kailangan ko na talagang aminin. Nagkamali ako sa iyo, lubos. Ngumiti si Rolando. Anang mo nang isipin, madalas mapagkamalan ng tao ang anyo sa kakayahan. Pero seryoso, saan mo natutunan ang lahat ng to? Anong mga kumpanya ang pinanggalingan mo? Nag-alinlangan si Rolando. Papalapit na ang sandaling isiwalat ang lahat. Marami na akong napagtrabahuhan, sagot niya. May natutunan ako sa bawat isa. Anong mga kumpanya? Baka hindi mo kilala, matagal na rin kasi yon. Just then, lumapit si Rolando na dati arugante, ngayoy halatang hindi komportable. Matigas ang tindig ni Rolando, nakat-cross ang mga braso, pilit pinapanatili ang composure. Ilang taon niyang pinag-aralan ng engineering, ipinagmamalaki ang kanyang akademikong background, at ngayon narito siya. Pinanunood ang isang lalaking walang diploma na nalutas sa loob ng ilang minuto. Ang problemang ilang araw na niyang pinagpapaguran. Ginoong Rolando, sabi niya, pilit pinapakalma ang boses. Aaminin ko, ginulat mo kami. Pero ang pag-ayos ng isang problema ay hindi nangangahulugang tunay mong naiintindihan kung paano gumagana ang mga makinang ito. Anong ibig mong sabihin diyan? Tanong ni Joseph, halatang naiinis. Ang ibig kong sabihin, baka sinuwerte lang, baka nakita na niya dati ang eksaktong problemang ito at naalala lang niya ang solusyon. Manipis ang pagkakatago ng insulto, ngunit malinaw, ngunit hindi natinag si Rolando. Tama ka, sagot niya ng kalmado. Ang pag-ayos ng isang problema ay hindi papatunay ng tunay na kaalaman. Naramdaman ni Carlos ang pagkakataong maibalik ang kanyang dangal at lumapit. Eksakto. Kahit sinong mekaniko, baka may alam lang na ilang diskarte. Tahimik ngunit kumpiyansang lumingon si Rolando sa kanila. Kung ganon, subukin niyo ako. Parang kulog ang dating ng kanyang mga salita. Napatigil ang lahat sa paligid. Subukin ka? Tanong ni Richard gulat na gulat. Tanungin niyo ako ng kahit ano tungkol sa mga makina, sabi ni Rolando. Kung tingin niyo tsamba lang ito, patunayan niyo. Lumapit si Mario, interesado kahit labag sa loob niya. Nasaktan ang kanyang ego, pero nagising ang kanyang profesional na kuryosidad. Ibig mong sabihin, isang teknikal na hamon? Ganon nga. Tanungin niyo ako ng kahit ano. Diesel systems, calibration ng industrial engine, preventive maintenance. Sasagutin ko. Nagsimula ng magtipon ng mga tao.
Kumalat ang bulungan sa buong pagawaan. Iniwan ng mga empleyado ang kanilang gawain para saksihan ang tila isang pambihirang pangyayari. Ginoong Rolando, sabi ni Ernesto na may kaba, hindi na siguro kailangan, putol ni Rolando, matatag ang boses. Gusto kong malaman ng lahat, hindi ito tsamba. Sige, kung ganon, sigaw ni Roberto mula sa karamihan. Tingnan natin kung sino talaga ang marunong sa makina. Nagkatinginan ang mga engineer at sabay-sabay na tumango. Maging si Mario na pilitan ng kanyang pride na tanggapin ang hamon. Unang lumapit si Carlos kumpiyansa. Unang tanong, ano ang kaibahan ng stoichiometric combustion at lean combustion sa mga diesel engine? Ngumiti ng bahagya si Rolando. Hindi man lang siya nag-isip. Ang stoichiometric combustion ay gumagamit ng perpektong air-fuel ratio para sa ganap na pagsunog ng fuel. Sa lean combustion, sobra ang hangin. Maganda para sa emissions, pero maaaring magdulot ng power loss kung hindi maayos ang calibration. Tama, amin ni Carlos, bahagyang nagulat. Pero baka memorized lang yan. Kung ganon, magtanong ka ng mas mahirap, sabi ni Rolando. Sumunod si Richard, paano kinakalkula ang nominal torque gamit ang engine displacement at mean effective pressure? Ang torque ay katumbas ng mean effective pressure times displacement. Hinahati sa 4 na pi para sa 4-stroke engines, 2 pi para sa 2 strokes. Mabilis at walang pag-aalinlangan ang sagot. Unti-unting nawala ang kumpiyansa ni Richard. Sumabat si Alfredo, pilit siyang gipitin. Ano ang epekto ng altitude sa performance ng naturally aspirated engine at paano ito binabawi? Pumikit sandali si Rolando para bang iniisip ang makina mismo. Bawat 1,000 metro ng taas ay nagpapababa ng power ng makina ng mga 10% dahil sa mas manipis na hangin. Maaaring bumawi sa pamamagitan ng pag-recalibrate ng fuel injection, paggamit ng turbocharger o pag-adjust ng compression ratio. Maging si Mario ay namangha. Hindi lang tama ang mga sagot, parang galing sa aklat, malinaw at tiyak. Hindi ito tao na nanghuhula, isa itong tunay na marunong. Pwede ba akong magtanong ng praktikal? Tanong ni Mario. Siyempre, sagot ni Rolando. May makina kang sobrang nanginginig, pero sa particular lang na RPM, paano mo ito i-diagnose? Hindi nagmadali si Rolando. Muli siyang pumikit parang nakikita ang makina sa isip. Ang ganitong vibration ay tanda ng resonance. Titingnan ko muna ang balanse ng crankshaft. Susunod ang alignment ng mga silindro. Pagkatapos, tension ng engine mounts. Sa huli, harmonic interference sa transmission. Napatitig si Mario. Iyan ay napaka-espesipiko. Ang tiyak na problema ay nangangailangan ng tiyak na sagot. Tahimik ang buong silid. Kahit ang mga hindi interesado sa teknikal na usapan ay tutok na tutok. Ang janitor ay nagiging sentro ng pansin sa gitna ng mga engineer. At siya ang nananalo. Pagkatapos lumapit si Rolando. Ako naman, sabi niya ng mahinahon. Pwede ba akong magtanong? Nag-aatubili ang mga batang engineer. Hindi nila inaasahan yon. Sige, maingat na sagot ni Carlos. Simple lang, simulang tanong ni Rolando. Bakit mas thermally efficient ang mga diesel engine kaysa gasoline engines? Mabilis ang sagot ni Carlos. Mas mataas na compression ratio. Tama, ngunit hindi buo, wika ni Rolando. May gustong magdagdag? Tahimik ang lahat. Nagpatuloy si Rolando, kalmado pa rin. Ang diesel engines ay gumagamit ng compression ignition na nagbibigay ng mas kontrolado at episyenteng pagsunog. Mas kaunti rin ang heat loss sa cylinder walls dahil mas mahaba ang combustion cycle. At ang diesel fuel mismo ay may mas mataas na energy content bawat patak. Umiling si Mario, tila hindi makapaniwala. Hindi mo lang alam ang mga sagot. Tumigil siya, tinitigan ang lalaking tuluyang gumiba sa lahat ng inaakala niya. Naiintindihan mo talaga ang mga ito. Hindi mo lang alam ang mga sagot, wika ni Mario, hindi pa rin makapaniwala. Alam mo ang mga prinsipyo sa likod ng mga ito. Tahimik na tumango si Rolando at nagpatuloy. Susunod na tanong.
Paano mo matutukoy ang tamang injection timing sa isang diesel engine nang walang anumang elektronikong kagamitan? Tahimik ang lahat, walang sumagot. Paraan ng mga klasiko, mahinahong paliwanag ni Rolando. Makikinig ka sa tunog ng combustion. Obserbahan ang kulay ng usok sa tambutso. Manumanong susukatin ang temperatura sa mahahalagang bahagi ng makina at titignan kung paano ito tumutugon sa iba't ibang load. Sandali siyang tumigil. Ito ang mga bagay na hindi mo matatagpuan sa aklat. Natutunan mo yan sa mga taon, mga dekadang tunay na karanasan. Hindi kailanman naging mas malinaw ang pagkakaiba ng teoretikal na kaalaman at praktikal na karunungan. Matibay ang pundasyong akademiko ng mga engineer, ngunit si Rolando ay nabuhay at huminga para sa mga makina. Ang kanyang mga kamay ay may taglay na karunungang tanging panahon at karanasan lamang ang makapagtuturo. Huling tanong, sabi ni Rolando, mas mahinahon na ngayon ang tinig, ngunit mas matalim. Tinitigan niya ang mga batang engineer, hindi may panunumbat, kundi may layunin. Ano ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga batang engineer kapag nagdi-diagnose ng problema sa makina? Sumubok si Alfredo, kakulangan sa praktikal na karanasan. Malapit, sagot ni Rolando, pero mas partikular, ang sobrang pag-asa sa mga instrumento at teorya, nakakalimutang gamitin ang sariling pandama. Tumingin siya sa paligid. Ang mga makina ay nagsasalita sa mga marunong makinig. Mga panginginig, mga tunog, mga amoy, init, kulay ng usok, bawat isa may kwento kung handa kang makinig, pero matututunan mo lang yan kung marunong kang madumihan ng mga kamay mo. Masakit ang katotohanan, ngunit hindi niya ito sinabi upang mapahiya ang sinuman. Nagsalita siya bilang isang guro, bilang isang taong minsan ding naging baguhan. Ginoong Rolando, lumapit si Ernesto, nanginginig ang boses sa emosyon. Hindi ka lang may karanasan, isa kang tunay na maestro. Isa lang akong taong ginugol ang buhay sa pagkatuto mula sa mga makina, mahinahong sagot ni Rolando. Lumapit si Mario, ngayon ay mapagpakumbaba at puno ng kuryosidad. Pero saan mo natutunan ang lahat ng ito? Tumingin si Rolando sa paligid, dumating na ang sandali. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi na may pangungutya kundi may paghanga. Natutunan ko sa paggawa, sagot niya, sa mga pabrika na walang manual, walang computer, kung saan kapag hindi umandar ang makina, mawawalan ng trabaho ang mga tao, kung saan walang puwang para sa pagkakamali. Saan? Tanong ng isa. Sa mga lugar kung saan natutunan ng isang batang mekaniko na ang teorya na walang karanasan ay parang mga kasangkapan na hindi mo alam gamitin. Nauunawaan ng lahat, may mas malalim pang kwento si Rolando kaysa sa kanyang ipinapakita. Lumapit si Alfredo taos-puso. Ginoong Rolando, humihingi ako ng tawad. Hinusgahan ko kayo base sa hitsura. Mali ako. Pinapatawad kita, sagot ni Rolando, mahinahon. Nangyayari yan, dun tayo natututo. Sumunod sina Carlos at Richard, nagpaabot din ng paghingi ng tawad. Mahigpit na nakipagkamay si Mario kay Rolando. Sa loob lamang ng ilang oras, ang lalaking minsang tinawag na janitor ay naging pinakagalang na tao sa pabrika. At alam ng lahat, ito'y simula pa lamang ng tunay niyang kwento. Nagbago ang buong atmosfera ng planta. Ang mga manggagawang dati dumaraan lang kay Rolando nang walang pansin, ngayoy bumabati ng may ngiti. Maayos ang makina, buo ang produksyon, at ang lalaking naging dahilan nito sa wakas ay napansin at kinilala. Habang abala si Ernesto sa pakikipag-usap sa itaas na pamunuan, puno ng sigla ang kanyang tinig. Oh, sir, ayos na ang makina. Hindi ng mga consultant, isa sa atin mula sa maintenance team. Habang nagaganap ang tawag, tahimik namang nag-aayos si Rolando ng kanyang mga gamit. Ngunit sa pagkakataong ito, bawat kilos niya ay tinitingnan ng may respeto at paghanga. Ginoong Rolando, mahinahong lumapit si Alfredo.
Pwede ko bang tanungin tungkol sa mga gamit mo? May ilan na hindi ko pa nakikita kailanman. Ngumiti si Rolando. May ilan dyan ako mismo ang gumawa. Kapag nagtatrabaho ka sa mga espesyal na makina, minsan ang mga kasangkapan na kailangan mo hindi pa umiiral. Ibig mong sabihin, ikaw mismo ang gumawa? Oo, ito, sabi niya habang hawak ang isang lumang wrench na binago ng mahusay. Inayos ko para magamit sa ilang German engines noong dekada 80. Hindi akma ang orihinal sa mga lokal na kondisyon. Namangha si Carlos. Ibig sabihin may alam ka rin sa metallurgy. Tumango si Rolando. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, matututuhan mong gawin kahit ano. Basta tama. Pinulot ni Richard ang isa pang kakaibang kasangkapan. Luma, ngunit malinaw na inaalagaan. Sigurado akong may kwento ito. Hinawakan ito ni Rolando na parang matandang kaibigan. Meron, ginamit ko ito mahigit 40 taon na ang nakalipas sa unang malaking makinang inayos ko mag-isa. 40 taon, bulong ni Alfredo. Mas matagal pa, bata pa ako nung nagsimula. Lumapit si Mario, ibang-iba na ngayon sa taong dumating kaninang umaga, puno ng paggalang at pag-usisa. Ginoong Rolando, tanong ko lang, hindi mo lang inayos ang makina, agad mo itong nakilala. Paano? Sandaling natahimik si Rolando. Panahon na para sabihin ang totoo. Dahil nakatrabaho ko na ang eksaktong modelong iyon, paulit-ulit. Saan? Tanong ni Mario. Anong kumpanya ang gumagamit ng makinang iyon? Bago pa siya makasagot, bumalik si Ernesto mula sa tawag, halatang balisa. Ginoong Rolando, sabi niya, halos hinihingal. Kakausap ko lang sa General Director. Gusto kanyang makilala ng personal. Hindi na kailangan yan, sagot ni Rolando. Kailangan, git ni Ernesto. Iniligtas mo ang kumpanyang ito. Milyon ang natipid, maraming trabaho ang nailigtas, pati reputasyon natin. Biglang pumasok ang isang lalaking formal, ang kasuotan may kasamang mga assistant. Si Eduardo Flores, ang General Director, bihira siyang bumaba sa planta. Ngayon lahat ay tumindig ng tuwid. Saan ang lalaking nag-ayos ng makina natin? Tanong niya. Lumapit si Ernesto. Direktor, siya po si Rolando Aquino. Lumapit si Eduardo, matalim ang titig. Ginong Rolando, ikinagagalak kong makilala ka. Nasabi na sa akin ni Ernesto ang lahat. Ginawa ko lang ang dapat gawin, sagot ni Rolando. Mapagkumbaba, napangiti si Eduardo. Ang ginawa mo ay lampas sa anumang job description. Gusto kong malaman ang pinagmulan mo. Matagal na akong nagtatrabaho sa mga makina. Saan eksakto? Tanong ni Eduardo. Panahong iniiwasan ni Rolando ang tanong na iyon, ngunit alam niyang dumating na ang sandali. Sa mga sektor ng automotive at metallurgy, engine development, consulting, problem solving, napatingin si Mario gulat. Consultant ka noon? Oo. Para kanino? Huminga ng malalim si Rolando. Nakatrabaho ko ang Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz at iba pang lokal at multinasyonal na kumpanya sa industriya ng metalurhiya. Tahimik. Nawala ang ngiti ni Eduardo. Nakatitig si Mario, nanlalaki ang mga mata. Ang mga batang engineer tila natulala. Mercedes-Benz, ulit ni Eduardo. Oo, tugon ni Rolando. Nagtrabaho ako sa diesel optimization para sa tropical climates. Kailan? Maraming taon na ang nakalipas. Bago ako umalis sa industriya, halos hindi makapaniwala si Carlos. Ibig sabihin, consultant ka ng mga multinasyonal na kumpanya. Oo. Kung ganon, bakit ka nagtatrabaho bilang janitor? Malalim ang tinig ni Rolando ngunit tapat dahil nagbago ang buhay. Umalis ako sa propesyon dahil sa personal na dahilan at nang subukan kong bumalik, wala nang lugar sa merkado para sa tulad kong may edad. Napatigil si Eduardo. Ibig mong sabihin, may dating top-level consultant tayo sa maintenance team at walang nakakaalam. Halos hindi natin napansin ang taong may dekada ng mataas na antas ng karanasan dahil lang sa uniforme. Yumuko si Ernesto, puno ng hiya. Lumapit muli si Alfredo, taos-puso. Nang sabihin mong may karanasan ka, hindi ka lang naging mapagpakumbaba.
Sobra kang naging mapagpakumbaba. Mas naniniwala ako na dapat ipakita ang galing sa gawa, hindi sa titulo, sagot ni Rolando. Dahan-dahang tumango si Mario. Ngayon ko naintindihan ang mga kasangkapan, ang katumpakan, ang diagnostic mo. Hindi lang ito kasanayan, ito ay antas ng mga eksperto. Tama ka, wika ni Rolando. Dati iyon, ngayon sinusubukan ko lang hanapin muli ang aking landas. Tinitigan siya ni Eduardo sa mata. Ginoong Rolando, simula ngayon, hindi ka na janitor. Ipinag-aalok ko sa iyo ng posisyong karapat-dapat sa tunay mong kakayahan. Ginoong Direktor, nagpapasalamat ako sa alok, taos-pusong sabi ni Rolando. Ngunit hindi ako nandito para maghanap ng promosyon. Nagulat si Eduardo. Kung ganon, bakit ka nandito? Tumingin si Rolando sa paligid. 12 ng manggagawa, engineer at tagapamahala ang nakatingin sa kanya. Lahat naghihintay ng sagot. Isang sagot na makapagpapaliwanag kung paano naging bayani sa loob ng isang araw ang isang karaniwang janitor. Narito ako dahil namimiss ko ang mga makina, wika niya, kalmado ngunit puno ng damdamin. Namimiss ko ang tunog ng mga ito habang umaandar, ang amoy ng langis, ang pakiramdam ng kasiyahang hatid ng paglutas ng problema. Handa akong tumanggap ng kahit anong trabaho, basta't malapit ako sa bagay na mahal ko. Ang katapatan ng kanyang mga salita ay tumimo sa lahat. Hindi yon kayabangan, iyon ay pagsinta, pagmamahal sa kanyang propesyon. Lumapit si Eduardo, halatang apektado. Ginoong Rolando, ilang mahahalagang proyekto na ang nagawa mo sa iyong karera? Kaunti lang, sagot ni Rolando, mahinahon. Gaano kaunti? Giit ni Eduardo. Sandaling nag-atubili si Rolando. Matagal na niyang pinapaliit ang halaga ng kanyang nakaraan. Ngunit ngayon, panahon ng sabihin ang totoo. Disenyo ng mga sistema ng makina na ginagamit pa rin hanggang ngayon sa iba't ibang industriya. Lumikha ako ng mga fuel-saving modification na nagligtas ng milyon-milyong piso para sa mga kumpanya. Nagsanay ako ng mga engineer na marami sa kanila ngayon ay nasa mga posisyong pamunuan sa buong bansa. Namutla si Alfredo. Nilait natin bulong niya ang taong marahil nagturo sa mga taong nagturo sa atin. Hindi ninyo alam, sagot ni Rolando ng mahinahon. Wala akong sama ng loob. Pero dapat iginagalang ka namin, dagdag ni Carlos, halos pabulong. Dapat binigyan ka namin ng pagkakataon bago humusga. Lumapit si Richard, namumuo ang luha. Ginoong Rolando, maaari ba akong magtanong? Siyempre, sagot ni Rolando, pwede mo ba kaming turuan? Ipakita mo sa amin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagkaunawa sa makina. Napatigil si Rolando, halatang naantig. Talaga bang gusto ninyong matuto? Oo, sabay-sabay na tugon ng tatlo, walang pag-aalinlangan. Kung ganon tuturuan ko kayo, ngiti ni Rolando. Pero tandaan ninyo, pagpapawisan kayo, madudumihan, gagamitin ninyo ang mga kamay ninyo. Ang teorya na walang praktika ay parang makinang walang gasolina. Lumapit si Eduardo, muling puno ng sigla. Ginong Rolando, gusto kong gawing formal ang alok. Itatalaga ka naming senior technical consultant. Makakatanggap ka ng sahod ayon sa iyong karanasan. May buong kalayaang manguna sa mga pagpapabuti at karapatang sanayin ang buong kawani. Humarap siya sa lahat. Hindi ito pabor, ito'y pangangailangan. Ngayong araw, natuklasan natin na matagal na tayong may kayamanan dito sa ating kumpanya. At hindi natin dapat hayaang masayang ito. Lumapit si Mario, labis na mapagpakumbaba. Ginoong Rolando, humihingi ako ng tawad sa ngalan ng lahat ng consultant. Ngayong araw, nagbigay ka ng aral na hinding-hindi namin malilimutan. Walang kailangang humingi ng tawad, sagot ni Rolando. Ang mahalaga ay natuto tayo mula sa karanasan. Lumapit si Ernesto, halos hindi makapagsalita sa emosyon. Ginong Rolando, binago mo ang lahat, ang paraan ng aming pagtatrabaho, ang paraan ng aming pag-iisip, at ang paraan ng aming pagtingin sa isa't isa. Mula sa likod, biglang sumigaw si Joseph, ang karanasan ay walang edad.
Sumabog ang palakpakan. Sumabay si Roberto. Ang karanasan ay walang edad. Nag-ingay ang buong pabrika. Mga empleyado mula sa lahat ng departamento ay lumapit kay Rolando. Nakikipagkamay, yumayakap, nagpapasalamat. Hindi lang sa pagkumpuni ng makina, kundi sa aral sa buhay na kanilang nasaksihan. Itinaas ni Eduardo ang tinig sa gitna ng sigawan. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, si Ginoong Rolando Aquino ay opisyal ng ating Senior Technical Consultant. Siya ang mangunguna sa mga pagpapahusay sa proseso at magsasanay sa susunod na henerasyon ng ating mga engineer. Umuugong ang palakpakan sa bawat sulok ng planta. Tahimik lang si Rolando sa gitna ng lahat, tinatanggap ang papuri. Hindi na niya nakikita ang pangungutya. Ang tanging nakikita niya ay mga ngiti, pasasalamat at paggalang. Muling nabawi ni Rolando ang mga bagay na akala niya'y nawala na magpakailanman. Dignidad, profesional na paggalang, layunin. Isa pa, wika ni Eduardo. Ginoong Rolando, gusto kong marinig ang buong kwento mo. Pakiramdam ko marami pa kaming matututunan mula sa iyo. Ngumiti si Rolando, puno ng karunungan. Oo, Direktor, marami pa akong kwentong dapat ikwento. At habang napapaligiran siya ng mga kamay na bumabati mga salitang mainit at tapat, napagtanto ni Rolando ang isang bagay. Hindi ito ang wakas, ito ang simula ng bagong yugto. Lahat sa Industrias Metalurgicas Brasileiras ay nagbago sa ilalim ng patnubay ni Rolando Aquino na ngayon ay iginagalang bilang Master Rolando. Ang planta ay sumailalim sa tunay na transformasyon. Ang kwentong minsang puno ng kahihiyan ay naging pinakamagandang kwento ng pagtubos at inspirasyon ng kumpanya. Ang opisina na inalok sa kanya ay bihira niyang gamitin. Mas gusto niya ang sahig ng pabrika kung saan nagaganap ang tunay na trabaho. Doon, sa gitna ng mga kasangkapan at langis, nagturo siya ng mga aral na hindi kailanman matatagpuan sa aklat. Araw-araw, nagtitipon sa kanyang paligid ang mga batang engineer. Ang lumang mesa niyang gawa sa kahoy, malapit sa linya ng makina, ay naging simbolo ng karunungan at kababaang loob. Sina Alfredo, Carlos at Richard na dati mapagmataas, ngayon ay pinakamasigasig niyang mga mag-aaral. Dumarating sila ng maaga, umuuwi ng huli, masipag, mapag-usisa at handang matuto, hindi lamang tungkol sa makina, kundi tungkol sa pagkatao. Isang umaga, lumapit si Alfredo, may hawak na makapal na ulat. Master Rolando, nakangiting sabi niya, nag-run ako ng mga numero. Matapos ipatupad ang iyong fuel optimization process, nakatipid tayo ng halos 12% sa buwan ng gastos. Tinitigan ni Rolando ang binatang minsan ay lumait sa kanya, ngayon ay puno ng paggalang, kababaang loob at paglago. Magaling, sabi ni Rolando. Ngayon, subukan natin gawing 15%. Sabay silang tumawa. At sa likuran nila maririnig ang maayos na pag-andar ng mga makina, parang isang sinfoniya na muling bumalik sa kanyang kompositor. Tapos na namin ang pagsusuri tungkol sa pag-optimize ng mga makina sa Sektor 3, sabi ni Carlos habang inaabot ang mga papel. Tingnan natin, sagot ni Rolando. Pinupunasan muna ang kanyang mga kamay gamit ang lumang basahan bago tanggapin ang ulat. Maingat niyang binasa ang bawat linya, tahimik na nagsusulat ng mga tala sa gilid ng pahina. Sinusuri ang teorya sa lente ng tunay na karanasan. Maganda, sabi niya matapos ang ilang minuto. Pero nakalimutan ninyong isaalang-alang ang init tuwing tag-init. Sa Enero, tatakbo ang mga makinang ito nang hindi bababa sa 15 degrees na mas mainit. Napahampas sa noo si Carlos. Tama ka, hindi ko maipaniwala ang hindi namin naisip yon. Ngumiti si Rolando. Iyan ay dahil nagsisimula pa lang kayong mag-isip tulad ng mga makina. Ang mga makina hindi nagbabasa ng manual. Tumutugon sila sa realidad, hindi sa teorya.
Tahimik na nagsusulat si Richard sa kanyang kwaderno, ngayon ay luma na, gusgusin, at puno ng karunungang nakuha sa mga buwang ginugol sa praktikal na pagkatuto. Master, tanong niya, paano mo laging napapansin ang mga bagay na hindi namin nakikita? Tumawa ng mahina si Rolando. 50 taon na akong kausap ng mga makina, anak, at sa kalaunan, natututo rin silang sumagot. Hindi na may kakaila ang pagbabago sa mga batang engineer. Dati silang mayabang, ngunit ngayon ay mapagpakumbaba, mahusay at iginagalang ng lahat. Para kay Rolando, para na silang mga anak at ang makita silang lumago ay isa na sa pinakamalaking kagalakan ng kanyang buhay. Biglang dumating si Joseph, hingal at puno ng pananabik. Master Rolando, may bisita ka, isang elegante at magarang babae. Sabi niya, anak ka raw niya. Napatigil si Rolando. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pasukan. Nandoon siya. Si Angelina, nakasuot ng puting coat ng doktor, maayos ang pagkakatali ng buhok at may ngiting kayang magpaliwanag ng buong pagawaan. Angelina! Bulalas ni Rolando, mabilis na nilapitan at niyakap ang anak. Hi Dad! Tugon niya, niyayakap din siya ng mahigpit. Pumunta ako para makita mismo ang himalang pinag-uusapan ng lahat. Himala? Anong ibig mong sabihin? Ang kwento mo, Dad, kumalat na sa buong bansa. Tuloy-tuloy ang mga tawag ng mga kumpanya sa bahay, naghahanap ng iyong consulting services. Napatitig si Rolando, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Ang kwento ng janitor na lumabas pa lang isang master engineer, viral na sa industriya. Lahat gustong makilala ang lalaking nagpatunay na mas mahalaga ang karanasan kaysa sa diploma. Lumapit si Eduardo upang batiin siya, halatang naantig. Dr. Angelina, sabi niya ng magiliw, isang karangalan ang makilala ka. Binago ng iyong ama ang kumpanyang ito. Naniniwala ako, sagot ni Angelina, may ngiting may halong pagmamalaki. Lumaki akong nakikita ang mga CEO at executive na tumatawag sa bahay namin, humihingi ng tulong kay Dad sa mga problemang walang ibang makalutas. Sabihin mo pa, usisa ni Carlos. Tumingin si Angelina sa ama na tumango bilang pagpayag. Panahon na para ibunyag ang katotohanan. Ang tatay ko, sabi ni Angelina, puno ng damdamin, ay hindi lang may karanasan. Siya si Rolando Aquino, tagapagtatag ng Aquino Automotive Engineering, isa sa mga pinakakilalang pangalan sa pagunlad ng mga makina sa Brazil. Tahimik ang lahat, napatigil si Eduardo, nagkatinginan ng mga batang engineer, tila hindi makapaniwala. Aquino Engineering, halos pabulong na tanong ni Eduardo. Iyon bang kumpanyang gumawa ng mga makina ng Ford noong dekada 70? Ngumiti si Angelina. Yun nga, siya rin ang lumikha ng mga adaptation ng Mercedes para sa tropical climates at ng mga Volkswagen ethanol fuel systems. Namumutla si Alfredo. Sir, Master Rolando. Ikaw yung Rolando Aquino, ang alamat sa likod ng Aquino Engineering. Dati, sagot ni Rolando nang may kababaang loob. Ngayon, isa na lang akong taong gustong maging kapakipakinabang muli. Kapakipakinabang? Halos tumawa sa gulat si Eduardo. Ginoong Rolando, isa kang buhay na alamat sa larangan ng engineering sa Brazil. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Dahil gusto kong husgahan ako sa kung sino ako ngayon, hindi sa kung sino ako noon. Sa sandaling iyon, pumasok si Mario sa pagawaan. Isa na siyang madalas bumisita upang matuto mula sa taong minsan niyang minamaliit. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan at napatigil. Sandali, sinabi niyong Rolando Aquino mula sa Aquino Engineering? Nilingon niya si Rolando na may paghanga. Sir, pinag-aralan ko ang mga sistema mo sa universidad. Ang gawa mo ang bumuo sa mga libro namin. Ikaw ay isang pionero. Agad kumalat ang balita. Ilang minuto lang, nagtipon na ang mga empleyado mula sa bawat departamento, sabik marinig ang totoong kwento ng lalaking minsan nilang hinamak. Dad, mahinang sabi ni Angelina, sabihin mo sa kanila ang tungkol sa mga makinang nagbago ng lahat. Huminga ng malalim si Rolando.
Handa na siya. Disenyo ko ang unang revolusyonaryong makina nung kasing edad ko pa lang kayo. Panimula niya, nakatingin sa kanyang mga batang alagad. Pinataas nito ang efficiency ng 20% at binawasan ang emisyon ng 30%. Lahat ay nakinig, walang imik. Ano ang sumunod? Tanong ni Richard, nanlalaki ang mga mata. Mga proyekto sa ibang bansa, tugon ni Rolando. Tinawag ako ng Mercedes para iangkop ang mga sistema nila sa tropikal na klima, ng Ford para sa mga fuel-efficient redesigns, ng Volkswagen para sa mga ethanol fuel systems. Ilang patent ang na-file mo? Tanong ni Carlos. Ngumiti si Rolando. 47. Tahimik ang buong silid. At pagkatapos, isang malakas, taimtim at mahabang palakpakan. Isa yung tunog ng pagkilala at pagtubos, ng paggalang na hindi binuo ng titulo o diploma, kundi ng gawa, dangal at panghabambuhay na dedikasyon. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi lang nakita si Rolando Aquino. Kinilala siya hindi bilang janitor, hindi lamang bilang guro, kundi bilang higante, ang taong minsang nagtayo ng pundasyon ng isang henerasyon at tahimik na nagbalik upang tulungan silang itayo muli ang kinabukasan. Ginagamit pa rin ang ilan sa mga kasangkapan niyang iyon hanggang ngayon, sigaw ni Roberto mula sa likod. At isipin mo, akala natin isa lang siyang matandang retirado. Tumawa ang lahat, umalingaw-ngaw ang halakhakan at palakpakan sa buong pagawaan. Ngumiti si Rolando, mapagkumbaba ngunit puno ng karangalan, habang pinagmamasdan kung paanong ang kanyang paglalakbay ay nagbigay inspirasyon sa iba't ibang henerasyon. Pero ang pinakakamanghamanghang bahagi ng kwentong ito, pagpapatuloy ni Angelina, ay nang talikuran ng aking ama ang lahat sa pinakatuktok ng kanyang karera upang alagaan si mama nang magkasakit siya. Anong ibig mong sabihin, iniwan ang lahat? Mahinahong tanong ni Eduardo. Tinanggihan niya ang mga kontratang nagkakahalaga ng milyon, kinansela ang mahahalagang proyekto, ipinagbili ang kumpanya niya, lahat para manatili sa tabi ni mama at alagaan siya. Tumama sa buong silid ang revelasyong iyon tulad ng malakas na alon. Tahimik si Joseph, pinunasan ang luhang pilit niyang itinatago. Pagkatapos mawala si mama, pagpapatuloy ni Angelina, nanginginig ang boses, nawalan ng direksyon si dad. Tinanggap niya ang kahit anong trabahong makakatulong para mabuhay. Hindi siya nagreklamo, hindi niya kailanman pinag-usapan kung sino siya noon. Hanggang sa isang araw, nagpasya siyang bumalik sa bagay na laging minahal niya. At yon ang nagdala sa kanya rito. Nakabalat kayo bilang janitor, dagdag ni Ernesto, halatang emosyonal. Hindi ako nagbalat kayo, sagot ni Rolando ng mahinahon. Nagsimula lang ako muli, mula sa simula, mapagpakumbaba, mula sa ibaba. Hinayaan kong ang gawa ko ang magsalita para sa akin. At nagsalita nga, sabi ni Alfredo, puno ng paggalang ang mga mata. Tinuruan mo kami ng mas marami sa loob ng ilang buwan kaysa sa natutunan namin sa loob ng ilang taong pag-aaral. Tinuruan mo kami ng kababaang loob, dagdag ni Carlos, at tinuruan mo kaming ang tunay na kaalaman ay may halaga lamang kapag ito ay ginagamit. Pagtatapos ni Richard, lumapit si Eduardo, labis na naantig. Hinong Rolando, maaari ba akong mag-alok ng isang bagay? Siyempre, sagot ni Rolando. Gusto kong magtatag dito ng isang Center of Excellence sa ngalan mo, isang lugar kung saan maaaring matuto ang mga batang engineer mula sa iba't ibang panig ng bansa. Papangalanan natin itong Instituto Rolando Aquino. Direktor, hindi ito mungkahi. Pangangailangan ito. Ang kaalaman mo ay hindi dapat maglaho sa paglipas ng panahon. Dapat itong maipasa sa susunod na henerasyon. Sumabat si Mario na ngayon ay higit na estudyante kaysa consultant. Ginoong Rolando, ikararangal kong maging unang associate consultant ng Institute. Gusto kong matutunan ang lahat ng hindi ko nakuha sa mga aklat. Kasama kami dyan, sabay na sabi ni na Alfredo, Carlos at Richard. Niyakap ni Angelina ang kanyang ama ng mahigpit, luha ang nakangiti.
Dad, nakabalik ka na sa tuktok at nagawa mo ito nang hindi mo kailanman nawala ang iyong kababaang loob. Hindi ako umakyat pabalik sa tuktok, mahinahong sagot ni Rolando. Nahanap ko lang kung saan talaga ako nababagay. At saan yon? Tumingin si Rolando sa paligid. Nakita niya ang sigla sa mga mata ng mga batang sabik matuto. Ang paghanga mula sa mga veteranong manggagawang minsan ay hindi siya pinapansin. Ang kumpanyang ganap na nagbago, hindi dahil sa teknolohiya kundi sa paggalang. Ang lugar ko, sabi niya, ay sa pagtuturo, sa pagpasa ng aking kaalaman, sa pagpapakita na ang edad ay hindi kahinaan kundi kalakasan. At ang karunungan ay nagiging mahalaga lamang kapag ito'y ibinabahagi. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong paggawaan. Ipinahayag ni Eduardo ang opisyal na pagkakatatag ng Instituto Rolando Aquino. Nangako si Mario na magdadala ng iba pang consultant upang mag-aral sa ilalim ni Rolando. At ang mga batang engineer ay nangakong idodokumento ang bawat aral na ibinabahagi ng kanilang maestro. Pagkaraan ng ilang buwan, ang kwento ni Rolando Aquino ay naging pambansang inspirasyon. Dumarating mula sa iba't ibang panig ng Brazil ang mga batang engineer upang mag-intern sa institute. Inaanyayahan siya ng mga universidad upang magsalita. At ang kanyang paglalakbay ay naging case study, hindi lamang sa industriya, kundi sa buhay mismo. Ngunit para kay Rolando, hindi iyon ang tunay na gantimpala. Ang tunay na gantimpala ay ang makita sina Alfredo, Carlos at Richard na naging mga engineer na may galing at puso. Ang makatanggap ng mga liham mula sa mga manggagawang nagpapasalamat, hindi para sa mga teknikong aral, kundi dahil binago niya ang kanilang pananaw sa buhay. At higit sa lahat, ang malaman sa kaibuturan ng puso na napatunayan niya ang isang bagay na hindi matutumbasan ng pera, hindi kailanman huli para magsimulang muli. Isang araw, habang bumibisita si Angelina, umupo siya sa tabi ng ama. Dad, tanong niya, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa lahat ng ito? Tahimik si Rolando, pinagmamasdan ang mga makina at taong abala sa planta, na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang titulo, kundi sa kung ano talaga ang kaya niyang ibigay, na ang kaalaman na walang kababaang loob ay nagiging kayabangan, at ang kababaang loob na walang kaalaman ay nasasayang. At tungkol naman sa paghuhusga sa mga tao base sa kanilang hitsura, tanong ni Angelina. Ngumiti siya, natutunan kong lahat ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon upang ipakita kung sino talaga sila. Kahit ako, biglang dumating ang isang grupo ng mga trainee mula sa ibang kumpanya para sa isang linggong pagsasanay. Master Rolando, sabi ng isa, puno ng paggalang, narito kami upang matutunan ang tungkol sa mga makina. Ngunit sabi ng mga manager namin, mas marami pa raw kaming matututunan tungkol sa buhay. Ngumiti si Rolando, ang ngiti ng taong natagpuan na ang kanyang tunay na layunin. Matututo nga kayo, sagot niya ng kalmado, dahil ang mga makina at mga tao ay hindi naman gaanong magkaiba. Pareho silang mas mahusay kapag ginagamot ng may paggalang at pag-unawa. Habang itinaas niya ang manggas at sinimula ng araw ng pagtuturo kasama ang mga bagong estudyante, alam ni Rolando sa kanyang puso ang isang bagay na tiyak. Nakamit niya ang higit pa sa katanyagan o kayamanan. Napatunayan niya na ang edad ay karunungan, ang karanasan ay ginto, at hindi kailanman huli upang ipakita sa mundo ang tunay mong halaga. Ang kwento ng janitor na naging maestro ay hindi na lamang isang alamat. Ito ay naging isang walang hanggang aral. Huwag kang manghusga sa panlabas na anyo, dahil baka mapalampas mo ang pagkakataong matuklasan ng isang obra maestra. Wakas,